po, wala na po sa itsura ngayon yung masamang tao. Mas nakakatakot pa yung mga taong kagalang-galang ang suot. Tapos na po yung bansa natin nang nag-e-elect ng mga, mabait yan. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Mabait lang yung umahawak pero tinuturuan ng mga masasamang tao. Kaya yung pera natin wala na pupuntahan. Dati kasabay natin yung Japan, yung Singapore, ngayon nasaan tayo? Sa yaman ng Pilipinas, dapat naka-aircon ngayon, ang init. Pili ko, ang lapit natin sa impyerno eh. Ang daming demonyo sa TV. Ngayon, nag-usap kami ng asawa ko. Nanonood, makikita mo sa Instagram, sa Facebook, grabe yung kinakalat nila. Pinuputulan nila yung mga interview para magmukhang masama si Digong. Nakakatawa. Nabububuhan. Sorry, pero nabububuhan ako sa mga taong maniniwala sa ganun. Di ba? Ako po, nandito po ako, wala po itong bayad. Nagpahinga po ang banda namin. Ayaw muna namin kumanta. Kaya sinabi ko, sorry, hindi ako pwede kumanta kasi usapan namin, hindi ako kakanta. Pero ayaw ko rin palampasin yung pagkakataon na magsalita dito. Ako, hindi po ako perfectong tao. Marami rin akong kalokohan. Pero sinasabi ng iba, pag si Digong ang naupo, drastic change. Feeling ko, yun kasi ang kailangan talaga ng Pilipinas. Yun talaga ang kailangan. Sa totoo lang po, kaya ako nagkasalita dito kasi gusto ko siya maging presidente natin, pati si Vice, si Alan Cayetano, kasi naniniwala ako sa kanilang dalawa, naniniwala talaga ako. At hindi ito para sa akin, ginagawa ko po ito para sa anak ko. Kasi gusto ko lumaki yung mga anak ko na swerte na pwede silang maglakad sa kalye na wala silang nakatakutan. Yung mga jacuzzi sa kulungan, ano yun? Nung pinapasok nila yung jacuzzi sa kulungan, sabihin ng batay, ano yan? Kanin po. Sige. Parang nila hindi nalaman yun. Pag nanood ka talaga ng mga debate, nakakatawa talaga yung iba eh, nabumubuhan talaga. Pero kitang-kita mo, si Digong, totoo lang sinasabi niya eh. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Tsaka yung wala lang takot yung mga kriminal ngayon. Malamang pag naupo si Digong, maraming alis ng bansa. Mas maganda kung malis na yung mga masasamang tao na yan, hindi natin sila kailangan. Hindi ko panahon na ng Pilipinas para umunlad ulit. Kaya po kayo nakikiusap sa inyo, ako nandito ako hindi para sa sarili ko. Niisip ko yung mga anak ko. Kayo rin po sana isipin nyo yung mga anak nyo. Isipin natin yung mga bata para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan ng Pilipinas na masarap mabuhay at maunlad. Hindi yung Pilipinas ngayon na tamang daan, tuwid na daan. Ang labo, nagluto nga ng drugs sa kulungan eh. Nagpa-brownout yung airport, sabi, balas daw. Bakit diba? Sorry po sorry. Napo-frustrate lang ako, pero kaya ito ginagawa ko marami nagsabi sa akin na huwag kang pumasok dyan, delikado yan. Nisip ko, bahala na para sa mga anak ko. Baka kahit maliit na parte ng magawa ko, makatulong para sa magandang kinabukasan na mangyari. Mabuhay si Jay! Mabuhay mo si Digong. Ako naniniwala ako sa kanya. Kung kailangan ng higpitan ng Pilipinas, it's about time para bumalik yung magandang Pilipinas at safe na Pilipinas. Umalis na yung masasamang tao dito. Hindi na natin sila kailangan yung mga magnanakaw. Sana mamatay na sila. Maraming salamat po. Vote for Digong at si Alan Cayetano. Salamat. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay si Mayor Duterte. Thank you very much. Duterte! 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 Amangin ng naso, gumerbo kayo mga katawan po sa Iloilo, alam mo, sa Bacolod at Aklan, next week po andun kami. Okay! May mga t-shirt po pa ako, sige, pagkakita po natin. Good day! Celebration! Mga sasayanin, celebration film, sa heart! Okay! You ready? 1, 2, 3! Sa totoo lang po, wala na po sa itsura ngayon yung masamang tao. Mas nakakatakot pa yung mga taong kagalang-galang ang suot. Tapos na po yung bansa natin nang nag-e-elect ng
uy, mabait yan. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Mabait lang yung umahawak, pero tinuturuan ng mga masasamang tao. Kaya yung pera natin wala na pupuntahan. Dati kasabay natin yung Japan, yung Singapore, ngayon nasaan tayo? Sa yaman ng Pilipinas, dapat naka-aircon ngayon, ang init. Pili ko, lapit natin sa impyerno eh. Ang daming demonyo sa TV. Ngayon, lately, nag-usap kami ng asawa ko. Wala po, kaya ako nagkasalita dito kasi gusto ko siya maging presidente natin, pati si Vice, si Alan Cayetano, kasi naniniwala ako sa kanilang dalawa, naniniwala talaga ako. At hindi ito para sa akin, ginagawa ko po ito para sa anak ko. Kasi gusto ko lumaki yung mga anak ko na swerte na pwede silang maglakad sa kalye na wala silang nakatakutan. Yung mga jacuzzi sa kulungan, ano yun? Nung pinapasok nila yung jacuzzi sa kulungan, sabihin ng batay, ano yan? Kanin po. Ah, sige. Parang nila hindi nalaman yun. Pag nanood ka talaga ng mga debate, nakakatawa talaga yung iba eh, nabumubuan talaga. Pero makikita mo, kitang-kita mo, si Digong, totoo, brown out yung airport, sabi, balas daw. Bakit diba? Sorry po sorry. Napo-frustrate lang ako, pero kaya ito ginagawa ko sa, marami nagsabi sa akin na huwag kang pumasok dyan, delikado yan. Nisip ko, bahala na. Para sa mga anak ko, baka kahit maliit na parte ng magawa ko, makatulong para sa magandang kinabukasan ng mangyayari. Mabuhay si Jay! Mabuhay mo si Digong. Ako naniniwala ako sa kanya. Kung kailangan ng higpitan ng Pilipinas, it's about time para bumalik yung magandang Pilipinas at safe na Pilipinas. Umalis na yung masasamang tao dito. Hindi na natin sila kailangan yung mga magnanakaw. Sana mamatay na sila. Maraming salamat po, both for Digong at si Alan Cayetano. Salamat, mabuhay po tayo lahat. Mabuhay si Mr. Duterte. Ito yung sinasabi niya eh. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Tsaka yung wala lang takot yung mga kriminal ngayon. Malamang pag naupo si Digong, maraming alis ng bansa. Mas maganda, umalis na yung mga masasamang tao na yan. Hindi natin sila kailangan. Hindi mo panahon na ng Pilipinas para umunlad ulit. Kaya po kayo nakikiusap sa inyo. Ako nandito ako, hindi para sa sarili ko. Niisip ko yung mga anak ko. Kayo rin po sana isipin nyo yung mga anak nyo. Isipin natin yung mga bata para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan ng Pilipinas na masarap mabuhay at maunlad. Hindi yung Pilipinas ngayon na tamang daan, tuwid na daan. Ang labo, nagluto nga ng drugs sa kulungan eh. Nanonood, makikita mo sa Instagram, sa Facebook, grabe yung kinakalat nila. Pinuputulan nila yung mga interview para magmukhang masama si Digong. Nakakatawa. Nabububuhan. Sorry, pero nabububuhan ako sa mga taong maniniwala sa ganun. Di ba? Ako po, nandito po ako, wala po itong bayad. Nagpahinga po ang banda namin. Ayaw muna namin kumanta. Kasi sinabi ko, sorry, hindi ako pwede kumanta kasi usapan namin, hindi ako kakanta. Pero ayaw ko rin palampasin yung pagkakataon na magsalita dito. Ako hindi po ako perfectong tao. Marami rin akong kalokohan. Pero sinasabi ng iba, pag si Digong ang naupo, drastic change. Feeling ko, yun kasi ang kailangan talaga ng Pilipinas. Yun talaga ang kailangan. Sa